Alam mo, ang simpleng pagkasabi dito, I am accusing Marcos of bringing us back to the old politics. Gayon nung suspend tapos tanggal ng tao no ng tatay ko, halos ganun ang ginawa nila. But ang tatay ko stuck it out with the nationalista because he was supporting Marcos. Sinugal niya yung makapagal doon eh. Ayaw niyang magnasyonalista. Lahat dito sa Davao, nagliberal na. Nagtatay ko ng paiwan. Sabi ng tatay ko, Marcos ako, come high or hell water. Nagmarcos siya. At dapat isinuspend siya. But alam mo, tatay ko, sabi niya, sige, I will go to court. So, medyo ano sila. Matagal na abogado ang tatay ko dito eh. Ganon. Yung ginagamit yung administrasyon para yung partido niya gusto suyupin lahat at yung hindi mo gustong magkalaban ay yung ayaw kalaban natin, hanapan ng mali, hanapan ng kung anong papilis dyan, ilang babae, pati yung babae mo pakialaman. Okay, 4 o 5, medyo sobra na rin yun. 2 lang siguro. Ganon eh, pinambalik siya sa he is really, if that is what he is doing now, I am accusing him of another thing, being an authoritarian leader. Ngayon, kami dito, tahimik lang. Lumabas lang ito kasi panggipit na talaga na hindi maganda. Wala mang partido na opposition sa kanya. So we will convince those who are against him to join us and form an alliance or whatever. Hindi na kailangan an alliance against Marcos. Sir, Mr. President, huwag kang magalit. Mali yung ginagawa mo. And I am accusing you. Mr. President, remember that one day you will step down. Do not ever dream of extending your term. Luin mo naman itong bagong konstitusyon. Palitan mo lang yan, isang sentence lang yan dyan. Walang economic provision, wala ka dyan sa mga putang ina. Huwag kayo maniwala yan. Noon pa yan, economic provision is the usual excuse. Isang sentence lang dyan sa constitution natin. Yung that the president is good for 1 term. Tungkunin lang yan. That the president is eligible to run again and again and again hanggang matanggal siya sa trabaho. Could be a military coup d'etat or whatever. Don't count on the sabi mong loyal ang military sa'yo. Mali ka dyan. And you are being an authoritarian leader now. Do not push your luck too far. Kasi marami pa rin Pilipino, hindi lang umiimik. Ako nga, hindi umiimik eh. Pero pag pinilit mo ako, bunganga ako, talagang bastos, mapipilitang bastusin kita.
Kung magalit ka sa akin, hindi. Nasa iyo. Papatay mo ako, pakulong mo ako. But remember, hindi lulusot yan ng tsatsa mo. At matanili, hindi ako marunong magtagalog eh. Manatili yung hanggang 6 years ka lang. Malapit na. Malapit na. So, dreaming ka. Sinabi ko sa iyo, huwag mong pilitin gaya sa ginawa ng tatay mo. Anak ka ng puta, talagang ginagawa mo na. Beware of the consequences sa mga bagay na ito because do not fuck with the Constitution. At yung extending, bakit kayo makapresidente lang gusto ninyo? Pati yung, ayaw ko lang sabihin, pati yung tatay mo nagkalit-silit kasi humaba ang panahon. Yung Constitution na yan, sagrado yan. It's the Bible of the people. Not religious, but it is the Bible of the people sa civic aspect ng buhay. Kontento na ka doon sa 6 years. Dapat makontento ka na. And you try to redeem the name of Marcos. Do not destroy it for the second time. Kasi it might not really be good for you. Huwag ka maniwala dyan sa mga bulador na gusto kang Tama ka na, Mr. President. Okay ka na sa 6 years. Huwag ka talagang mag-isip na magkautaw yung tao sa'yo, magbaw. Kung tama ka, I will defend you to death. Sigurado yan, tawagin mo lang ako. Pigin na api ka, may gusto ka, somebody would want to harm you. Call me and I will die for my president. But the president fucks this constitution and destroy the lives of the people. Then kalaban mo ako. Kalaban mo ako. At marami akong alam. Wala yung droga. Wala yung droga. Tatargetin talaga kita sa pagkatao mo. At anong ginawa mo sa buhay. Among others, ito talagang targetin kita. And it would not be pleasant. Kindly do justice. Tama yan sinasabi. Mabigat ito, Mr. President. Due process of law. The right to confront, kung kamali ka man, witnesses against you. Ulitin ko, sabi niya, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection clause of the Constitution. With that, sana ewan ko. At ito naman si Lagdameo. Alam mo, Adre, kaibigan tayo. Tagal yung kaibigan, halos gabi-gabi nagkikita tayo dyan si kay John Villar na inungman. Do not try to be, yung DILG should be the one to resolve, to investigate, or to look into a matter concerning local government.
ikaw dito na sa Secretary of Justice ka, do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, nililecturean kita, kasi alam ko, isa ka rin. Alam ko, wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Wala kayong alam lahat. Puro bangag. To, do not try to be a hero. Taga Davao ka, kaibigan tayo. Siguro, may utang na loob pa ako sa iyo. But when it comes to my country and you guys, huwag kayong basta-basta pupunta ng mga probinsya, pati ito, mag-demand kayo na ganun. Itong demokrasya, there is the right to dissent. Kung ayaw ninyo o ayaw nila, ay maglaro tayo. Kung hindi, aabot tayo sa batas. Lagdamayo, huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong, magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Kayo, anong alam mo? Aral ka sa London School of Economics? Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa damdam ng isang mayaman kayo, umakyat kayo diyan. Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. So, do not be a smart ass. Kasi pag hindi, lecturean ko kayo araw-araw. Kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas. Kayo, mamayaman, anong alam mo? Pakantahin kita ng Bayang Magilaw. Sige daw. Lahat. Ako'y Pilipino. Sige. Alam ko wala. Sigurado yan. Anak kayo ng mga mayaman. Apo ka ni Florendo. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa penal colony hanggang ngayon. Nasa inyo pa rin yan. Hindi inyo yan, sa gobyerno yan. Dapat itapos at yung lupa na yan ibigay sa mga tao. Dapat na land reform na yan, ang laki-laki ng putang inang yan. Don't you realize na yumaman kayo, gumamit kayo ng lupa ng gobyerno, putang ina ang rental doon. Ayaw, putang 500. Gamitin nyo ang politita. Bakit? May pera kayo eh. Pero wag mo akong, you know, do not fuck with me. Wag kayong magpatigas-tigasan. Hindi ako, isang mahirap lang. Kayong mayaman. Lagdamayo, pagbaba mo sa Malacanang, one day it will end. Nandyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for the life of Rizal sa Spaniards. Doon kita hintayin. I'll make it symbolic for everybody.
May isa pa akong chiclet. Politiko ba kayo masyado mag-abuso? You correct that. I'm advising the governor. Kasama si governor. Kung walang abogado, kami dalawa ni Bebot, abogado man kami. Go to the Supreme Court. Papel lang naman yan. Certiorari. I'm sure the Supreme Court is a neutral body. Sigurado rin ako niyan. Ako nag-warning lang dito sa baba. Itong kayo mga piyon, Marcos, baba kayo, nagdamayo. You have to deal with us. Kaming mga ako, presidente na. Wala lamang isang taong na inapi ko. Kaya yung hindi ko ginawa, huwag din yung gawin. Okay lang. Easy lang kayo. Puro tayo mautak. Ako, mas mautak ako sa inyo. Kayo nakausap ko. Each one of you. Presidente, lahat na kayo. Tingin ko sa inyo. Kulang kayo dito. Nakatabla lang kayo sa babae kasi may pera kayo. Pero sa akin, in love man itong akin sa lahat. Hindi dala sa pera. Tingin ko sa'yo, ha?